Mula sa life-size mirror ay tinitigan ni Ayaka ang sarili. Mahabang itim na itim at malambot niyang buhok. Makinis ang kanyang kutis at balingkinita ng kanyang katawan. Kaanyo ang papasa bilang isang modelo, kung hindi nga lamang sa maangas niyang pagkilos. Noon pa man ay kakaiba na siya sa lahat ng babae dahil hindi pino at mayumi ang kilos niya kundi taliwas sa mga ito. Para nga daw siyang lalaki. At mas lalo pa siyang lumala nang mapabilang siya sa Secret Service kung saan puno ng aksyon at pakikibaka ang naging buhay niya. Napahinga siya ng malalim nang biglang magring ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng suot niyang itim na jogger pants. Kinuha niya iyon at tinatamad na sinagot ang tawag. Yes? Kaagad niyang bungad nang sagutin niya ang tawag. Agent N, we have a new mission for you. Magpunta ka dito sa headquarters. Madali ka. Anang boses ng lalaki mula sa kabilang linya. Okay. Simpleng sagot niya at pinatay ang tawag. Sinilid niyang muli ang telepono sa bulsa at kinuha ang nakasabit na sombrero sa may gilid ng salamin. Hindi na din siya nag-abala pang magbihis dahil maayos naman para sa kanya ang suot niyang oversized black t-shirt at pants. Kinuha niya ang susi ng kanyang motorsiklo mula sa maliit na bowl na nasa ibabaw ng cabinet at lumabas na ng kanyang kondo. Sakay ng kanyang Ducati ay mabilis niyang binagtas ang kahabaan ng highway nang walang sinusunod na batas trapiko. Nakarating siya sa headquarters sa loob lamang ng 20 minuto. Dumiretso siya kaagad sa opisina ng kanilang boss na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam ang tunay na pagkakakilanlan. Tanging ang mga letrang BOSS lamang ang nakasulat sa nameplate at papeles. Maging sa mismong system sa internet ay walang kahit na anong impormasyon tungkol dito. Anong mission ko, boss? Tanong niya habang umuupo sa silya na nasa harapan ng desk nito. Inabot ng lalaking may katabaan sa kanya ang isang kulay asul na folder. Papasok ka sa all-boys school upang dukutin ang anak ni Junlie. Kailangan nating palitawin ang negosyanteng in-check. Nito. Boss, that's a brave and dangerous move. Bakit ako? Tanong niya. Because I know that you can perfectly do this mission. Is there anyone better here kung ang pagdidisguise bilang lalaki lang ang usapan? Anang lalaki. Alam ni Ayaka ang kasagutan doon. Wala. Walang sino man sa ahensya ang makakapantay sa husay niyang magpanggap bilang lalaki. Tumayo ang dalaga, sumaludo sa lalaki at lumabas na ng silid. Nagtungo si Ayaka sa kwarto nilang 7. May sarili silang espasyo sa loob ng headquarters dahil alam ng lahat ang kakaiba nilang pagkakaibigan. Kaya naman binigyan sila ng nakatataas ang sarili nilang silid na maaari nilang pagpalipasan ng oras. Pagbukas niya ng pinto ay naamoy kaagad niya ang masarap na halimuyak ng pizza. Nakita naman niya ang mga kaibigan na nakaupo ng paikot sa maliit na lamesa sa gitna kung saan nakahain ang 4 na kahon ng pizza. Mabilis siyang lumapit sa mga ito upang makiupo na din at makisalo sa pagkain. Bagong misyon? Tanong ni Belle. Tumango siya. Oo magpapanggap daw akong lalaki para kidnapin ang anak ni Lee Junfeng sa isang all-boys school. At kasama ako dyan, baby A. Anang boses ng babae na kapapasok pa lamang. Malawak ang ngiti ni AJ nang makaupo ito sa tabi niya. Pinakita naman ito sa kanya ang mga papeles na nagsasaad ng bago nilang identity. Napakunot ang noo niya nang makita kung bakit kasama ang dalaga sa misyon niya. Magiging nakatatanda kitang kapatid sa misyon? Anas niya. Tumango naman ang dalaga. Yes? Madalas kasing magpatawag ng parents meeting ang school na yon. Kaya kailangan mo ko para may tumayong guardian mo. Nito. Hindi na siya nagsalita pa. Kumuha na lamang siya ng isang slice ng pizza at tahimik na kumain. Hindi naman sa ayaw niyang kasama ang mga kaibigan niya sa isang misyon. Masanay lang kasi siya na kumikilos ng mag-isa. Ngunit pinilit na lamang niyang manahimik. Pagka-uwi sa kondo ay pinag-aralan niya ang kanilang misyon. Bukas na siya magsisimula. Kaya naman kailangan niyang intindihing mabuti
ang ibinigay sa kanyang mga impormasyon. Maaga siyang nagising upang maghanda. Hindi naman siya nagkamali sa oras dahil tumawag na din si agency makalipas ng ilang minuto upang sunduin siya. Umupa ng isang up and down na bahay ang Secret Service na pansamantalang magiging tirahan nila habang ginagawa nila ang misyon, at doon siya dinala ni agency. Nauna na doon si AJ upang asikasuhin ang iba pang mga bagay. Matapos namang magbigay ng ilang payo ni Charlene ay umalis na din ito. Mayaman ang mga pumapasok sa Elite International University, kaya naman tama lamang na magarang bahay din ang kinuha ng Secret Service para sa kanyang misyon. Kumpleto din ang mga gagamitin niya sa kanyang pagbabalat kayo bilang lalaki, kaya wala na siyang magiging problema pa. Matapos libutin at i-check ni Ayaka ang bawat silid sa bagong bahay, ay sa kanyang silid na siya nagpunta upang baguhin na ang kanyang anyo. Naupo siya sa harapan ng vanity mirror habang iniipitan ang buhok. Nilagyan niya rin iyon ng hairnet at prosthetic makeup upang itago iyon ng tuluyan at ibahin din ng kaunti ang hugis ng kanyang mukha. Pinatuyo niya muna iyon bago niya sinuotan ng wig. Nang maayos niya ang kanyang mukha, ay isinunod naman niya ang kanyang katawan. Hinubad niya ang pangitaas na damit at kumuha ng mahabang bandage upang takpan at paliitin ang kanyang dibdib, na hindi naman naging problema dahil katamtaman lang naman ang sukat niya doon. Hindi siya masyadong gifted, ika nga. Tapos na siyang magbihis at mag-ayos nang bumukas ang pintuan at pumasok si AJ. Tinitigan pa siya nito na para bang sinusuri ang kabuuan ng kanyang itsura. Pagkatapos ay marahang pumalakpak habang tumatango-tango. Ibang-iba na talaga ang itsura mo, baby A. Mukha ka na talagang lalaki. Nakakamangha. Anito. Sa ganitong misyon ako palaging na-assign eh. Bakit parang gulat na gulat ka pa rin? Tanong niya. Napatawa naman ito. Ang gwapo mo kasi kapag naging lalaki eh. Nangaasar na wika nito. Hindi na lang niya pinansin ang pagbibiro ng kaibigan. Kinuha niya ang kanyang bag at nauna nang lumabas ng silid. Sumunod naman sa kanya si AJ at sabay na silang nagpunta sa garahe upang sumakay sa kotse. Papunta na sila sa Elite International University upang mag-inquire. Hindi kalayuan ang eskwelahan sa nakuha nilang home base at mabilis lamang ang naging biyahe nila. Pagkarating nila ay kagad silang dumiretso sa admin's office. Si AJ ang nakipag-usap sa mga guro at nag-fill up ng mga papeles, samantalang tahimik lamang na nakikinig si Ayaka. Aaron Bianvancel, ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Isa siyang binatang anak mayaman na may mayamang foreigner na tatay. Isa kasi sa patakaran ng eskwelahang iyon ay ang pagkakaroon ng dugong banyaga. Nakapasok si Ayaka sa paaralan at nagkaroon na din siya ng silid sa dorm. Ang problema nga lamang ay mayroon siyang makakasama sa kwarto. Humiling pa si AJ upang bigyan sana siya ng sarili niyang silid, ngunit hindi pumayag ang head ng eskwelahan. Ang pinakamayaman at VIP na estudyante lamang ang may ganong pribileyo, kaya naman wala na siyang nagawa pa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya nang marating niya ang pintuan ng magiging silid niya. Kakatok pa sana siya, ngunit bigla itong bumukas at tumambad sa kanya. Ang isang binatang may hanggang balikat na buhok, may bughaw na mga mata, matangkad at may magandang pangangatawan. Sa madaling salita, gwapo. Ito ay si Colin Andrews, anak ng isang negosyante at mayamang Amerikano na narito sa Pilipinas para mag-branch out ng kanilang negosyo. You must be my new roommate. Come in. Nakangiting sabi nito. Bit-bit ang kanyang mga gamit ay pumasok na nga siya sa loob. Dumiretso siya sa kaliwang bahagi ng silid na wala pang mga gamit. What's your name? Ilang taong ka na? Akala ko'y babae ka. Ang liit mo kasi, tsaka ang payat pa. Matataas ang Tagalog na sunod-sunod na sabi ng lalaki. Isa sa mga pinakaayaw ni Ayaka ay ang mga taong masyadong matanong at makulit. Kung nagkataong nasa normal na sitwasyon lamang sila, ay malamang kanina pa niya ito binigwasan. Ay mayroon, magkasing edad lang tayo. Tugon niya. Pinakatitigan siya ng binata na animoy sinusuri ang bawat anggulo ng kanyang itsura at katawan. Nakaramdam siya ng pagkaasiwa
Lalo pa't ngayon lamang may sumuri sa kanya ng ganon. Bukod sa hindi siya sanay, ay hindi pa rin maaalis ang katotohanan na isa siyang babae. Umiwas siya sa mapanuring mga titig ng binata at sinimulang ayusin ang kanyang mga gamit. Pinalitan niya ang punda, kumot at maging ang kobrekama at ekspertong inayos iyon. Tahimik siyang pinagmasdan ng lalaki na para bang sinusuri ang bawat galaw na ginagawa niya. Mabilis niyang inayos ang kanyang mga gamit at pagkatapos ay pabagsak na nahiga sa kanyang kama. Naglabas siya ng isang libro at kunyaring nagbasa. Kasama ba sa pang-araw-araw mong buhay ang panoorin ang mga kilos ng mga taong nakapaligid sa iyo? Tanong niya habang abala pa din sa pagtitig sa libro. No? Ba't may something sa iyo na hindi ko maintindihan kung ano? Tugon ng binatang banyaga. Hindi na niya pinag-aksayahan pa ng oras ang binata. Agad siyang lumabas ang kanilang silid. Nagbabaka sakaling makasagap ng mga impormasyon sa paligid. Nagpunta siya sa cafeteria at umorder ng isang slice ng strawberry cake at canned juice. Naupo siya sa pwesto na kitang-kita niya ang kabuuan ng lugar at ang mga ginagawa ng bawat estudyante doon. Kung gusto niyang pagmasdan at makakalap ng mga balita tungkol sa eskwelahan, ay pinaka-the best na puntahan ay ang cafeteria dahil dito nagtitipon-tipon ang mga estudyante upang kumain at magkwentuhan. Hindi naman siya gutom, kaya ang juice lamang ang kanyang ginalaw at pinabayaan na ang isang slice ng cake. Abala siya sa pagmamasid ng paligid nang maupo sa katabi niyang silya ang binatang kasama niya sa kwarto. Nagtataka naman niya itong tinignan. Anong kailangan mo? Tanong niya. Kakainin mo pa ba yung cake? Sagot naman ng binata. Hindi siya tumugon, bagkus ay itinulak na lamang niya ang plato na may lamang cake sa binata. Masaya naman iyong kinuha ng lalaki at sinimulan ng kainin. Napahinga siya ng malalim dahil sa ikinikilos ng banyaga. Akala niya ay pawang mayayaman lamang ang nakakapasok sa eskwelahan ng Elite International. Kung kaya't nagtataka siya kung bakit parang gutom na gutom ang lalaki. Tatayo na sana siya nang biglang pumasok ang lalaking hinahanap niya. Hindi pa man sila nito nagkikita ng personal ay pinag-aralan niya itong mabuti, kaya't hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaking ito ay si Darren Lee, ang nag-iisang anak ng pinuno ng sindikatong Triad. Kilala mong mayabang na yan? Tanong ni Colin. Umiling siya. Hindi. You seems very interested in him. I can see it in your eyes. Huwag mong sabihing bading ka. Nakangising saad pa ng banyaga. Tinapunan niya ng masamang tingin ang binata. Excuse me? Magkabiruan ba tayo? Angil niya rito. Tumayo siya at iniwan doon ang binata. Ayaw niyang maging bastos pero naiinis talaga siya sa mga taong feeling close at palaging dumitikit sa kanya na parang matagal na silang magkakilala. Ngayong nakita na niya ng personal ang kanyang target, ay kailangan na lamang niya itong kaibiganin. Ngunit alam niya na magiging mahirap iyon, gayong pili lamang ang pinapansin ni Darren. May special treatment ang binata dahil anak siya ng pinakamayaman sa eskwelahan. Lahat din na mga kinakausap nito ay pawang mga matataas din ang antas ng pamumuhay, kung kaya't talagang mahihirapan siya. Bumalik siya sa kanilang dorm upang doon mag-isip. Wala doon ang makulit niyang roommate. Mas mabuti iyon dahil maaari siyang makapagplano doon ng walang inaalalang kahit na ano. Naupo siya sa kanyang table na nasa may gilid ng kanyang kama at inilabas ang kanyang laptop mula sa bitbit niyang bag. Nagsimula na siyang magtipa at magpadala ng mga email sa kanyang mga kaibigan upang humingi ng updates tungkol sa labas at sa misyon niya. Hindi pa man niya nagagawa ang mga dapat niyang gawin ay bumukas na ang pintuan ng silid at pumasok ang binatang banyaga. Hindi niya ito pinansin pero alerto pa rin siya sa presensya nito. May pagka-nerd ka rin ano? Hindi pa nagsisimula ang klase mo but you're already doing something on your laptop. Anitong nakahiga sa sariling kama. Huwag mo nga akong pakialaman. Kung ano man ang ginagawa ko, labas ka na doon. Tugon niya na nakatutok pa rin sa laptop ang paningin. Mula sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niya ang pagkilos ng binata.
dahilan ng mabilis niyang pagbubukas ng new tab sa internet. Nagsimula siyang magbukas ng mga science articles upang walang makita ang binata na ikapapahamak nito at ikakabulilyaso ng kanyang misyon. Lumapit na nga sa kanya ang banyaga at naupo sa may kama niya. Sinilip nito ang ginagawa niya at bahagyang napangiwi pa nang makita ang kanyang binabasa. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lamang sa pagkukunyaring pagbabasa ng science article. Ano bang kurso mo at bakit ganyan ang binabasa mo? Tanong nito. Wala ka nasabing pakialam. Masungit na sagot niya. Sa simula pa lang nang nagtagpo silang dalawa ng lalaking banyaga ay gusto na ni Ayaka na bigyan ito ng malakas na suntok dahil sa kakulitan nito. Hindi nga lamang niya magawa iyon dahil ayaw niya na magkaroon pa ng komplikasyon ng kanyang misyon. Hindi siya matiisin ngunit kailangan pa rin niya iyong gawin at pangatawanan. Marahil ay nainip na rin ang binata sa pangungulit dahil ito na mismo ang lumayo sa kanya at umalis. Nakahinga naman siya ng maluwag. Muli niyang ibinalik ang atensyon sa kanyang ginagawa. Upang mapalapit sa anak ng pinuno ng triad, kailangan siyang gumawa ng malaking hakbang. Alam niya na hindi niya makukuha ang loob ni Darren sa simpleng pagpapapansin lang. Kaya naman susubukan niyang gumawa ng isang maliit na palabas at kakailanganin niya ang tulong ng mga kaibigan. Lahat sila ay pinapayagan na umuwi at lumabas ng paaralan tuwing Sabado at Linggo. Yun din ang araw na napili niya upang isagawa ang kanyang binabalak. Sa ngayon ay kailangan muna niyang magpakitang gilas sa klase upang mapansin ni Darren. Dahil nilagay siya sa kaparehong antas ng binata bilang grade 12 student. Maaga siyang nag-ayos ang sarili kinaumagahan upang maghanda para sa unang klase. Mga mapanuring mga mata ang agad na sumalubong sa kanya nang tawagin siya ng advisor para ipakilala sa buong klase. Taas noo siyang nagpunta sa harapan at nagpakilala. I'm Aaron Bianvancel. Pleased to meet you all. Bati niya. He's too small. He looks like a girl. He looks so weak. Umugong sa apat na sulok ng silid ang mga bulungan ng mga ito tungkol sa kanya na labis na nagpakulo sa dugo niya. Kung nasa ibang sitwasyon lamang siya, ay baka pinaggugulpi na niya ang 18 estudyante na nasa kanyang harapan. Sinaway naman ang mga ito ng kanilang guro at pinaupo na rin siya sa likod. Sa pwestong nasa likod mismo ng kanyang target. Sa buong klase ay hindi siya nahirapan sa pagpapakitang gilas. Hindi siya tumigil sa pagsagot sa mga katanungan na hinahain ng guro nilang babae na naging dahilan ng paghanga ng kanyang mga kaklase. Nang matapos ang kanilang dalawang asignatura ay binigyan na sila ng hudyat para sa kanilang break time. Lilipat na din sila ng silid para sa kanilang susunod na subject. Kaya naman mas pinili niya na hindi na lamang umalis at doon na magpalipas ng oras sa kanilang classroom. Matapos ang ilang minuto ay tumunog na ang bell bilang pagtatapos ng break time at hudyat para sa susunod na nilang aralin. Tumayo na siya upang lumabas ng silid at magtungo sa ikatlong palapag upang magpunta sa susunod na subject. Subalit tila pinaglalaruan siya ng tadhana dahil kaklase niya dito ang kanyang kinaiinisang roommate. Tumabi pa ito sa kanya na mas lalong nagpainit ng ulo niya. Hindi na lamang niya ito pinansin at mas nag-focus sa kanyang target na katabi din lamang niya. Pinagigitnaan siya ngayon ni Darren sa may kaliwa niya at ni Colin sa kanyang kanan. Dahil sa pwesto nilang iyon, pakiramdam niya ay tila lalong sasakit ang ulo niya. Sa pagtatapos ng klase sa araw na iyon, mukhang hindi naman nasayang ang oras ni Ayaka. Unang araw pa lamang kasi niya sa paaralan bilang isang estudyante ay naging matunog na kagad ang pangalan niya dahil sa hindi niya pagsablay sa pagsagot sa mga katanungang ibinabato sa kanya ng kanilang mga guro. Patay mali siya naman siya sa bawat bulungan at tingin na sumasalubong sa kanya dahil iyon naman talaga ang kanyang plano sa simula pa lang. Isang palakpak ang bumungad sa kanya nang buksan niya ang pintuan at pumasok sa loob ng kanyang dorm. Sinalubong siya ng kanyang roommate na mabagal na pumapalakpak na para bang nangaasar. Sobrang galing mo. Napabilib mo na yata ang buong eskwelahan. Nito. Nagkibit balikat siya.
Ginagawa ko lang naman ang tungkulin ko bilang isang mabuting estudyante. Kaya naman, kung gusto mong makapagtapos ng may maayos na grades, simulan mo nang mag-aral. Tugon naman niya. Hindi ko kailangan ng mataas na grades. Basta makapagtapos okay na yon. Sagot nito. Napailing na lamang siya dahil sa tinura ng binata at hindi na nakipagtalo pa. Nagtungo na lamang siya sa kanyang study table upang muling kumustahin ang plano na nilatag niya sa kanyang mga kaibigan na gagawin nila sa Sabado. Dumaan ang mga araw at mas lalong umugong ang kanyang pangalan sa buong eskwelahan dahil sa kakaiba raw niyang galing at talino. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng Sabado. Oras na para gawin ang kanyang plano. Kagaya ng lahat ng estudyante ay umuwi din si Ayaka sa inuupahang bahay. Wala na doon si AJ dahil may naasikaso rin itong ibang gawain. Dumiretso siya sa silid niya sa ikalawang palapag upang kuhanin ang kanyang mga gamit. Mula sa ilalim ng kanyang kama ay inilabas niya ang isang kulay silver na suitcase. Binuksan niya yon at kinuha ang isang high technology earpiece na ginagamit ng mga agent na nasa field upang magkaroon sila ng komunikasyon sa isa't isa. Nang may handa na niya ang lahat ng kailangan ay sumakay na siya sa kanyang motorsiklo at matuling pinaandar patungo sa lugar kung saan isasagawa ang kanyang plano. Sa may bayan ang lokasyon ng kanilang unang operasyon upang mapalapit sa binata. Mula pa kahapon nang umuwi si Darren ay pinasundan na niya ito. Mahihilig sa mga action figures ang binatang incheck at tuwing araw ng Sabado ay nagtutungo ito sa isang shop sa bayan upang bumili ng mga bagong dating na mga collectible items. Tahimik siyang nakamasid sa may gilid, nag-aabang ng paglabas ng binata mula sa shop. Hindi naman siya nagkamali dahil ilang minuto pa lamang ang lumilipas ay lumabas na ito mula sa tindahan na may bitbit na isang paper bag. Simulan niyo na. Bulong ni Ayaka sa mga kasamahan. Roger. Narinig niyang tugon ang nasa kabilang linya. At habang naglalakad nga si Darren ay may lumapit na isang grupo ng 4 na lalaki at pinalibutan ito. Sinimulan ng mga itong darag-daragin ng binata at sinusubukan pang kuhanin ang hawak nitong paper bag. Nanlalaban naman ito ngunit hindi masyado. Halatang hindi ito marunong makipaglaban. Ang grupo ng lalaking iyon na nanggugulo kay Darren ay mga kasamahan niyang mga agents at sa hudyat ng isa sa mga ito ay lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan upang tulungan ang kawawang binata. Hoy! Itigil niyo yan! Sigaw niya. Upang maging kapanipaniwala ang kanilang plano ay nanlaban pa ang 4 at pati siya ay nadamay. Sinikap niyang magampanan ng maayos ang kanyang papel bilang tagapagligtas. Tinulungan niya ang binatang inchik at nagsimula na nga siyang makipaglaban sa mga kasamahan niya. At hindi sinasadyang mailabas ni Ayaka ang kinikimkim niyang inis sa kanyang roommate na si Colin. Dahilan para mapuruhan niya ang ibang agents. Dahil sa pinapakita niyang pagka-agresibo ay nagsipagtakbuhan ng mga kasamahan niya na hindi naman na niya hinabol pa. Ikaw yung bagong salta sa eskwelahan, di ba? Ang galing mo sa martial arts ah. Paano ka natutong makapaglaban ng ganon? Namamanghang tanong ni Darren Lee. Nag-aral ako. Hindi kasi namin kasama ang mga magulang namin. Pamproteksyon lang sa amin ang ate ko. Tugon naman niya. Pinulot niya ang paper bag na may lamang mga action figures at binigay iyon sa binata. Akala ni Ayaka ay sapat na ang kanyang ginawa upang mapalapit sa binatang inchik. Ngunit nagkamali siya. Dahil matapos itong magpasalamat ay mabilis ding umalis ang lalaki. Dismayadong umuwi ang dalaga sa inuupahang bahay. Dahil sa palpak ang una niyang plano ay nag-isip muli siya ng panibago. Alam ni Ayaka na tuwing linggo ng hapon ay pasikretong nagpupunta si Darren sa Taekwondo Training Hall ng paaralan upang mag-ensayo. Kaya naman ilang minuto bago dumating ang binata ay inunahan na niya ito doon at nagsimulang mag-practice ng kanyang mga moves. Dahil matagal-tagal na rin noong huling pag-iensayo niya ng Taekwondo ay nawili siya sa pagsipa sa punching bag na naroon. Hindi natuloy niya namalayan na kanina pa pala nanonood sa kanya si Darren. At sa huling sipa na kanyang ginawa, ang double spinning hook kick.
2 beses siyang umikot sa ere at pagkatapos ay ubod lakas na binigyan ng hook kick ang punching bag. Halos maghugis letrang C ang punching bag at bahagya pa itong tumalsik dahil sa lakas ng kanyang pagsipa. Kasabay ng kanyang perpektong paglanding ay nakarinig siya ng pumapalakpak. Doon siya biglang natauhan. Napalingon siya sa pinanggalingan ng palakpak at nakita doon ang binatang inchik. "Kanina ka pa? Pasensya na. Matagal na rin kasi ako walang ensayo kaya hindi ko na malayan ng oras." Aniya. "Ayos lang. Nag-enjoy naman akong panoorin ka eh." Tugon nito. Nakangiting tumango si Ayaka at naupo sa mahabang bench sa may gilid. Kinuha niya ang kanyang towel sa loob ng kanyang bag upang punasan ang kanyang sarili. Lumapit naman sa kanya ang binata at naupo rin sa may tabi niya. "Member ka ba ng club na to? Pasensya ka na kung pumasok ako dito ng walang pahintulot." Umiling si Darren. "Hindi ako miyembro ng kahit na anong club dito sa eskwelahan. Pumupuslit lang din ako dito para magsanay." Saad nito. Nagsimula nang tanungin siya ng binata ng tungkol sa kanya at kung paano siya natutong makipaglaban. Sinigurado naman niya na lahat ng mga sagot na binibitawan niya ay walang butas at ligtas upang hindi makatunog ang kanyang target. Pasado 8:00 na ng gabi nang maghiwalay silang dalawa. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil nagkakaroon na ng progreso ang kanyang misyon. Pero pagdating niya sa kanilang dorm ay sumama bigla ang kanyang mood pagkakita kay Colin. Nakahiga ito sa kama niya, samantalang maayos at malinis naman ang sarili nitong higaan. "Ayos ah, ginagawa mo pang tambayan tong kama ko. Umalis ka nga dyan." Utos niya rito. "Ang tagal mo ah, nakipag-date ka pa siguro sa inchik na yun ano?" Anito. Padabog niyang ibinagsak ang kanyang bag sa gilid ng kama. Bumangon naman ang binata at tumayo, ngunit nanatili pa rin na nakatingin sa kanya. "Ano bang problema mo, Colin?" Tila nauubusan na ng pasensyang sabi niya. "Lumayo ka sa lalaking yon. Hindi mo alam kung anong klaseng tao ang pamilya nila." Babala nito. Napailing na lamang si Ayaka at hindi ito pinansin. Pumasok siya sa banyo upang maligo at ayusin ang kanyang prosthetic makeup. Nakahinga siya ng maluwag nang paglabas niya ay wala na doon ang makulit na lalaki. Naupo ang dalaga sa kanyang study table at muling nagtipa sa kanyang laptop. Ngunit hindi pa man siya nagtatagal sa pagkakaupo ay bumalik na ang lalaking kinaiinisan niya. May bitbit itong 2 supot ng pagkain. Nagtataka niyang tinanggap ang isang supot nang iabot ito sa kanya ni Colin. Palipat-lipat ang tingin niya sa supot at sa lalaki. "Ayaw mo? Bayad ko yan para dun sa cake na kinain ko." Anito. Napatango na lang siya, tsaka binuksan ang plastic at sinilip ang laman nito sa loob. Kumulo naman bigla ang kanyang tiyan nang makita ang isang burger, fries, 2 chocolate bars at bottle juice sa loob nito. Hindi na niya pinansin ang binata, ngunit kinain naman niya ang binili nitong pagkain habang abalang nagtitipa sa kanyang laptop. Balik bilang estudyante si Ayaka kinaumagahan. Katulad ng nasa plano niya, patuloy lang siya sa pagpapakitang gilas sa lahat ng asignatura. Hindi din siya nilulubayan ni Colin ngunit pinapansin na siya ni Darren. Sa loob lamang ng 2 linggo ay naging matunog ang pangalan niya sa buong Elite International at naging kaibigan na din ng kanyang target. "May gusto ka sa chekwang yun ano?" Tanong ni Colin isang araw. Kasalukuyan silang nasa cafeteria at kumakain ng kanilang tanghalian. Sa loob ng 1 linggo ay medyo nakapalagayan na niya ito ng loob. Sa tingin niya kasi ay mabait naman ito, malalahanin pa, makulit nga lang talaga. Tinignan niya ng masama ang binata. "Ano bang tingin mo sa akin? Bading?" Ganting tanong niya. Nagkibit balikat ito. "Madaming ganyan dito sa school. Dahil nga walang babae dito, mga kapwa lalaki na din ang nag-iibigan." Muntik na niyang maibuga ang naisubong adobo dahil sa sinabi nito. Totoo ang tinura ng lalaki. Madami nga siyang nakikita sa eskwelahan na magkasintahan na kapwa lalaki. Parehong nagulat si Ayaka at Colin
nang maupo sa tabi ng dalaga si Darren Lee. Nilapag ng binatang incheck ang dalang tray na may pagkain sa lamesa at walang salisalitang kumain. "Hey Chino, what are you doing here?" Mataray na tanong ni Colin. "Hindi ba halata? Kumakain." Pamimiloso po naman ni Darren. "Pero hindi ditong pwesto mo. This is our spot. Bumalik ka na lang sa mga fake mong kaibigan." Anito. Hindi ito pinansin ng lalaki, bagkus ay tumingin ito kay Ayaka. "Aaron, may gagawin ka ba sa Sunday? Kung wala, sabay na tayong mag-practice." Ani Darren. Tumango ang dalaga. "Sige." Tila ayaw namang magpatalo ni Colin dahil inagaw nito ang atensyon ni Ayaka sa pamamagitan ng paglalagay ng pagkain sa plato ng dalaga. Napapailing na lamang na ipinagpatuloy ng dalaga ang pagkain habang ang dalawang lalaki naman ay matalim na nagtitigan. Simula nang pumasok si Ayaka sa Elite International University at nakilala ang dalawang maingay na binata, ay hindi na siya nagkaroon ng katahimikan. Palaging nag-aagawan para sa atensyon niya ang dalawa, dahilan ng madalas na pagtatalo at pag-aaway ng mga ito. Pinilit naman niyang huwag paapekto para sa ikakatagumpay ng kanyang misyon. Ang pagtatagpo nila sa Taekwondo Club ni Darren ay ang nakikita niyang pagkakataon upang makakuha ng mga impormasyon sa binata tungkol sa ama nito at sa triad. Kailangan lamang niyang maging maingat upang hindi maghinala ang lalaki sa kanya. Nauna siya sa silid ng Taekwondo Club ilang minuto. Dumating naman ang binata na may bitbit na mga pagkain at gamit nito. Pagkalagay nito ng mga dalang gamit ay sinamahan na siya nito sa may floor mat. "Gusto ko ring matuto at maging mahusay sa martial arts na kagaya mo. Kaya kung matutulungan mo ako, lubos ko yung ipagpapasalamat." Ani Darren. "Anak ka ng pinakamayamang tao dito. Siguro naman may mga taong handang sumalo ng bala para sa'yo. Bakit ka pa magpapakahirap para dito?" Tanong ni Ayaka. Napatawa naman ang mapait ang binata. Pagkway gumuhit ang lungkot sa mukha nito. "Apelyido lang ng angkan ko ang dala ko. Pero kahit kailan ay hindi ko naramdamang kasapi ako ng pamilya. Ayaw ni daddy ng mahinang anak. Kaya naman simula pa nung bata pa lang ako, hindi na ako tumigil na patunayan ang sarili ko sa kanya." Tugon nito. Dahil sa narinig ni Ayaka mula sa binata ay may kung anong pag-aalinlangan siyang naramdaman. Bigla ay nakaramdam siya ng takot para sa kahihinatnan ng kanyang misyon. Nagsimula na rin gumawa ng mga negatibong mga senaryo ang utak niya na naging dahilan ng kanyang pag-aagam-agam. Natauhan si Ayaka mula sa kanyang malalim na pag-iisip nang tapikin siya ni Darren sa kanyang kaliwang balikat. Sinikap naman niyang bumalik sa ulirat, lalo na at magsisimula na ang pagsasanay nilang dalawa. Madami siyang nalaman tungkol sa binata dahil nagsimula na rin itong magkwento ng iba't ibang mga bagay habang tinuturuan niya ito. Dahil din doon ay mas nadagdagan pa ang kanyang pag-aalinlangan. Hanggang sa makabalik siya sa kanyang dorm ay puno pa rin ng katanungan ng kanyang isipan. Dahilan kung bakit hindi na niya napansin si Colin na nagtatanong kung anong nangyari sa training nila ng binatang inchik. Kinaumagahan ay masama ang tingin sa kanya ni Colin. Nagtataka man ay ipinagkibit balikat na lamang niya ito. Pumasok siya sa loob ng banyo upang maligo at magayos ang sarili. Paglabas niya ay masama pa rin ang tingin sa kanya ng lalaki na nagpakulunan ng kanyang dugo. "Ano bang problema mo?" Angil niya. "Alam mo ba kung gaano katagal akong naghintay sa'yo kagabi? Tapos nung nakauwi ka na hindi mo man ako pinansin o binati man lang." Parang batang pagmamaktol nito. "Sinabi ko bang hintayin mo ko? Pagod ako kagabi. Kaya naman wala ako sa mood para makipagbiruan sa'yo." Inis na sabi niya. Nag-iba bigla ang timpla ng binata. Sa isang iglap ay bumalatay sa mukha nito ang matamis na ngiti. Tsaka ito tumayo mula sa pagkakaupo sa kama nito at masayang lumapit sa kanya. "Kung ganun ay sabay na lang tayong pumasok. Pero kakain muna tayo sa cafeteria." Nakangiting wika nito. Hindi na siya nakaangal pa dahil hinila na siyang palabas ni Colin. Hindi siya binitawan nito hanggang sa makarating sila sa cafeteria. Pagkaupo niya ay agad na nagtungo ang binata sa counter upang bumili ng pagkain.
Habang naghihintay ay naisip niya ang sinabi sa kanya ni Darren kahapon. Ang pag-aalinlangang nararamdaman niya sa dahilang hindi ito malapit sa ama nito. Base sa pagkukwento sa kanya ng binatang incheck, ay lumalabas na walang pakialam si Junlie sa anak. Kaya naman naisip niya na baka wala ring mangyari sa plano nila kahit pa makidnap niya ang binata. Baka nga pabayaan lang nito ang anak para lamang sa kapakanan ng triad. Napapitlag siya sa gulat nang may dumamping malamig na bagay sa kanyang pisngi at nang lingunin niya iyon ay nakita niya ang isang cup ng yogurt na hawak ni Colin. Binigay iyon sa kanya ng binata kasunod ng pagbubukas nito ng kahon ng pizza at pag-aabot din sa kanya ng bottle juice. Kainan na! Masayang wika ng binata na parang batang sabik sa pagkain. Napailing na lamang siya tsaka sinabayan sa pagkain si Colin. Hindi na siya magrereklamo pa dahil wala nang masasarap pa sa libreng pagkain. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi maiwasang mapansin ni Ayaka ang mga kakaibang ikinikilos ng kanyang roommate. Mas nagiging makulit ito at mas lalo pang nilalapit ang sarili sa kanya. Ayaw niya yung bigyan ng ibang kahulugan, ngunit hindi mawala sa isip niya na hindi kaya nagkakagusto na ang lalaking banyaga sa kanya. Bahagya siyang kinilabutan sa naisip niyang iyon. Lalaki siya, hindi ba? Oo nga, nagpapanggap lang siya bilang lalaki. Pero kay Colin, kay Darren at sa lahat ng mga nakakakilala sa kanya sa loob ng campus, walang makapagsasabi na hindi siya lalaki. Pinilit niyang alisin sa kanyang isipan ang bagay na iyon. Mas gusto niyang isipin na maaaring sabik lang ang binatang banyaga na magkaroon ng kakulitan sa kwarto, kaya ito nagkakaganoon. Subalit isang araw ay dumating ang isang pambihirang sitwasyon kay Ayaka at nakasalalay dito ang kanyang pagpapanggap. Dumating ang buwan ng dalaw ng dalaga at nagkataon namang may swimming lesson sa araw na iyon. Mabagal na naglalakad si Ayaka sa may hallway papunta sa swimming pool area ng school. Kinakabahan siya at hindi alam ang gagawin. Kapag pumasok siya doon ay malalaman ng lahat na babae siya. Walang pang itaas at pawang mga naka-swimming trunks lamang ang mga lalaki doon. Siguradong malalantad ang tunay niyang pagkatao kapag pinilit siyang maghubad ng mga ito. Nasa tapat na ng pintuan ng dalaga nang biglang may humawak sa kanyang braso at hinila siya palis doon. Natigilan siya nang makita si Colin na walang damit pang itaas at naka-board shorts lamang. Tumatakbo sila ngayon palabas ng pool area sa hindi niya malamang dahilan. Tumigil lamang sila sa pagtakbo nang makarating sila sa tapat ng kanilang dormitoryo. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa hanggang sa makapasok na sila sa kanilang silid. Patalong na upo si Colin sa kama nito, samantalang nagtataka naman siyang napaupo sa may silya sa tabi ng kanyang kama. Ayaw ko talagang mag-swimming malamig ang tubig. At saka pagpipiestahan na naman ng mga tingin nila ang katawan ko. Naiiling na wika ng binata. Napataas ang isang kilay ni Ayaka. Hindi ka rin mayabang, no? At pati ako'y dinamay mo sa kalokohan mo. Napatawa naman ang lalaki. Hindi. Napansin ko kasing nanginginig ka na. Kaya hinila na kita palis doon. Hindi ka marunong lumangoy, no? Pang-aasar naman ito. Ang totoo, hindi naman talaga galit ang dalaga. Nagpapasalamat pa nga siya dahil hinila siya ni Colin upang makatakas sa swimming lesson. Isa sa pinakaayaw ni Ayaka bilang isang babae ay ang buwan ng dalaw na nagdudulot sa kanya ng sakit ng puson, ulo at balakang. Ito ngayon ang pinagdurusahan niya habang sinisikap na hindi mahalata ng binata na mayroon siyang iniinda. Nakadapa siya sa kama habang kaharap ang laptop niya upang asikasuhin ang kanyang misyon. Pero hindi talaga niya mapigilan na mapatigil sa ginagawa upang sandaling mahiga at pasikretong pigain ang kanyang puson. Napahinga siya ng malalim nang tumayo ang binata at lumabas ng kanilang silid. Pagkakataon na niya iyon upang mamaluktot at hilutin ang kanyang balakang at puson. Dahil sa kirot ay hindi na niya napansin ang muling pagpasok ng binata na may bitbit na isang supot. Namalaya na lamang ni Ayaka nang maupo na sa may gilid ng kama niya si Colin at isa-isang nilalabas ang laman ng dala nitong plastik.
Mabilis pa sa kidlat na napaupo siya dahil sa gulat at nanlalaki ang mga matang napatingin sa binata. May dala itong ilang peraso ng orange, bagong biling bag warmer na ginagamit sa hot and cold compress at mga gamot. Para saan yan? Nauutal niyang tanong. For you, hindi ba halata? I have a younger sister at lagi kong ginagawa sa kanya ito kapag dumarating ang buwan ng dalaw niya. Tugon nito. Napamaang siya sa sinabi ng lalaki. Ano bang pinagsasabi mo? Malalim na napabuntong hininga si Colin. Sa tingin mo ba talaga ay maloloko mo ako sa pagpapanggap mo? Lumaki akong kasama ang mami ko, ang lola ko, mga kapatid kong babae, mga tiyahin. Kaya naman alam ko kung babae o lalaki ang isang tao. Paliwanag ng binata. Binalot ng kaba si Ayaka sa mga tinura nito. Ngunit matapang pa rin niyang sinalubong ang mga tingin ng binata. Bakit hindi ka nagsalita tungkol dito? Tanong niya. Kailangan ba? Sigurado naman akong may rason ka kaya mo ginagawa yan. Kaya bakit ako makikialam? Labas na ako kung ano man ang mga plano mo. Nakangiting wika ni Colin. Hindi maiwasang mapamaang ni Ayaka sa binata dahil sa tinura nito. Kung ibang tao lang marahil ay matagal nang nabulilyaso ang misyon niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinutulungan nito. Ngunit kahit ano pa man iyon ay mapalad pa rin siya dahil kakaiba ang takbo ng isip ng binata at hindi siya nito nilalaglag. Kinuha ni Colin ang warmer bag at nilagyan ng mainit na tubig sa loob. Hindi na niya iyon tinanggihan nang iabot ng lalaki iyon sa kanya. Uminom ka rin ng gamot. Pain reliever yan. Makakatulong na maibsan ang kirot na nararamdaman mo. And don't worry, your secrets are safe with me. Anitong kumindat pa sa kanya. Tumango na lamang si Ayaka bilang tugon. Ginawa niya ang sinabi ng binata at kumain na rin ang dala nitong prutas. Nahiga siya sa kanyang kama at nagpahinga. Samantalang tahimik namang naglalaro sa cellphone nito si Colin habang nakahiga rin sa sarili nitong kama. Dahil masama ang pakiramdam, unti-unting hinatak ng antok ang dalaga hanggang sa tuluyan na nga siyang makatulog. Bahagyang nagulat si Colin nang marinig ang mahinang paghilik ni Ayaka. Napangiti siya nang makitang mahimbing na itong natutulog. Maingat siyang lumapit upang hindi ito magising. Kinuha niya ang kumot at maayos na inilagay iyon sa dalaga. Pagkway saglit na natigilan nang mapagmasdan ng malapitan ang magandang mukha ng babae. Kasabay ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Malalim siyang napabuntong hininga. Pinilit niyang pigilan ang udyok ng damdamin na haplusin ang makinis na pisngi ng ka-roommate. Inayos niya ang pagkakalagay ng kumot nito at bumalik na sa kanyang kama upang matulog. Kinaumagahan ay magaan na ang pakiramdam ni Ayaka. Nakakakilos na siya ng maayos kahit pa may kaunting kirot pa rin siyang nararamdaman. Balik na muli siya sa kanyang misyon na makipaglapit kay Darren upang makakuha ng impormasyon at makidnap ito. Nasa cafeteria silang tatlo ngayon. Magkakasama na muli sila sa iisang lamesa at maingay na kumakain dahil sa walang sawang pagbabangayan ng dalawang binata. Bumalik ka na sabi sa mga kaibigan mo eh. Bakit ka ba sama sa amin ha? Singhal ni Colin. Ano bang pakialam mo? Wag mo nga ako utusan. Sigaw naman ni Darren. Napahawak naman sa kanyang sentido si Ayaka dahil sa ingay at gulo ng dalawa. Simula pa noong pumasok sila sa cafeteria, naupo sa upuan at umorder ng pagkain, ay hindi na natigil sa pag-aaway ang dalawa. Kaya naman nagsisimula na rin siyang mainis. Parents meeting bukas. Attend ba mga magulang ninyo? Pagbabago niya sa usapan para matigil ang mga ito. Isang pagkakataon upang makita nila ng personal ang pinuno ng triad. Ngunit sa kalungkutang bumalatay sa mukha ni Darren ay mukhang alam na niya ang kasagutan. Hindi niya matatagpuan ang ama nito bukas sa pagtitipon. Si Mami always present. Minsan nga ako nang nahihiya sa kanya eh. Ani Colin. Pasalamat ka nga't may nanay ka pa eh. Sa akin, as usual, kanang kamay na naman ang tatay kong pupunta bukas. Saad naman ang isa. My sister will be here tomorrow. Aniya.
Kagaya ng inaasahan niya, hindi isasakripisyo ng isang Junlee ang kaligtasan nito para lamang makita at makapunta sa anak. Ang kanyang plano ay si Junlee mismo ang kanyang dudukutin imbes na ang anak nito. Naging malapit na rin sa kanya bilang kaibigan si Darren at ayaw niyang madamay ang binata dahil sa ama nito. Ngunit ngayong mas iniisip pa rin ng tusong pinuno ng sindikato ang kapakanan ng samahan nito ay wala na siyang pagpipilian pa. Pagkatapos ng klase ay umuwi na ang lahat ng estudyante sa kani-kanilang mga tahanan upang isama bukas ang kanilang mga magulang para sa parents meeting. Nadatnan naman niya si AJ sa may sala na mag-isang umiinom ng wine habang abala sa panonood ng isang animated movie. Padabog niyang ibinagsak ang kanyang bag sa sofa na inuupuan nito. "Kumusta sa school, baby A?" tanong nito. "Mabuti naman. Ang sarap yata ng buhay mo dito ah. Hindi ba dapat ay inaasikaso mo na ang gagawin natin bukas?" Aniya rito. "Chill my sister. Nakahanda ng lahat." Nakangiting wika nito sabay simsim ng alak sa baso. Napapailing na nagtungo si Ayaka sa kanyang silid upang maligo. Nangangati na siya dahil sa pawis na naipon sa kanyang anit dulot ng prosthetic at wig na suot niya. Gustong gusto na niyang alisin iyon dahil pakiramdam niya ay sinisilaban na sa init at kati ang kanyang ulo. Pagkakataon na niya ito upang matanggal ang makeup at mailugay na muli ang kanyang mahabang buhok. "Hay, sarap talaga sa pakiramdam ng ganito," nakangiting sabi ni Ayaka habang pinapatuyo ang kanyang buhok. Matapos mag-ayos ang sarili ay lumabas na siya ng kwarto para bumalik sa sala. Pababa na siya ng hagdanan nang matigilan siya at mapako sa kinatatayuan nang makita ang isang binata na prenteng nakaupo sa may sofa. Katabi nito si AJ na masaya pang nakikipagkwentuhan dito. Tumigil lamang ang dalawa sa pag-uusap nang mapansin siya ng mga ito na nakatayo sa may gitna ng hagdanan. "Oh, baby A, may bisita ka." Nakangising wika ng kaibigan na tila nanunukso. Mabilis siyang bumaba ng hagdan at tumabi sa babae. "Hindi mo man lang sinabi sa akin na may asungot pala dito sa bahay." Nandidilat ang mga matang bulong sa kaibigan. Natawa naman si AJ sa kanya. "Alam naman niyang babae ka, hindi ba? Ano pang problema mo?" Pangaasar nito. Minsan talaga ay nakakalimutan niya na kasiyahan ng mga kaibigan niya ang paghihirap niya sa mga sitwasyon na kagaya ngayon. Napabuga na lamang siya ng hininga at saka tinapunan ng tingin ng binatang may bughaw na mga mata. "Anong ginagawa mo dito, Colin?" tanong niya. "Binibisita ka?" Alanganin ng ngiting tugon ng binata. Napaarko ang isang kilay niya. "Bakit? Hindi naman ako baldado ah. At wala naman akong malubhang sakit para bisitahin mo." Mataray niyang sopla dito. Bago pa man makasagot si Colin ay natigilan sila pareho nang biglang bumunghalit ng tawa si AJ. Muli niya itong pinandilatan at tumahimik ito at taas ang kamay na tumayo at nilisan silang dalawa ni Colin sa sala. Sa kabilang banda ay naisip din ni Ayaka na may utang na loob nga pala siya sa binata at sapat na sigurong dahilan iyon upang patuloyin ito sa kanilang tahanan at pakitunguhan ito ng maayos. Nang mapatingin siyang muli sa binata ay nahuli niya ang pagkakatitig nito sa kanya. "Bakit?" tanong niya. Namula ang mukha ni Colin na umiwas ang tingin. "Wala. It's just that you look pretty." Nahihiyang papuri nito. Napataas ang isang kilay ng dalaga. "Matagal ko nang alam yan. Huwag mo kong bulahin." Nakangising sagot niya. Palihim niyang pinagmasdan ang binata na nooy hindi nakatingin sa kanya. Ngayon niya lang napansin na gwapo pala talaga ito. Mamula-mula ang kutis na lalong nagpalitaw ng pagiging tisoy nito. Matangkad at malapad ang balikat na para bang kay sarap hiligan ng ulo. Nasisiguro niyang maraming babae ang mabibighani at mag-aagawan. Makuha lang ang atensyon nito. "Is there something wrong on my face?" Narinig niyang sabi ni Colin na nagpabalik ng kanyang kamalayan. Nakatingin na ito sa kanya at huling-huli nito ang pagkakatitig niya sa mukha nito.
Ha? Parang natatangang tanong pa niya. Natawa si Colin. Sabi ko kung may mali ba sa mukha ko. Ulit nito. Ha? Wala. Nabubulol na tugon niya bago umiwas ng tingin rito. Nasanay siyang umastang parang lalaki, umastang parang maton, at bago sa kanya ang ganitong eksena. Bago sa kanya ang ganitong klaseng pakiramdam. Biglang naging awkward ang sitwasyon. Natahimik sila pareho ni Colin. Mabuti na lamang at bigla silang tinawag ni AJ mula sa kusina upang anyayahan silang kumain na ng hapunan. Mabilis siyang naglakad patungo doon at hindi na hinintay pa ang binatang banyaga. Napamaang naman siya sa kaibigan nang asikasuhin ni AJ ang binata na parabang isa itong importanteng bisita. Napailing na lamang siya at nagsimula na lamang kumain ng tahimik. Hindi na niya pinansin pa ang dalawa na dinaig pa ang magnanay sa pagkukumustahan. Matapos ang hapunan ay hinatid ni Ayaka si Colin sa may pintuan nang magpasya ng umuwi ang binata. Sinabihan pa niya itong wag nang bumalik na ikinatawa lang naman ng lalaki. Hindi na siya nag-abala pang lumabas ng bahay dahil nag-iingat pa rin siya na baka may makakita sa kanya sa ganoong itsura. Naiintindihan naman iyon ng binata at mag-isa na lamang na lumabas ng gate bago sumakay sa kotse nito at nagmaneho na palayo. Dumating ang araw para isakatuparan ng plano. Handa na ang lahat lalong-lalo na si Ayaka na nakabalat kayuna. Papunta na sila sa eskwelahan kasama si AJ upang umattend ng parents meeting. Naka-standby naman ang iba pang mga agents sa paligid upang saklolohan sila kung sakaling magkaroon ng aberya. Nang makarating na sila sa Elite International University ay pinakilala niya kay Darren ang kunyaring kapatid niya at ganun din naman ang binata sa kasama nitong kanang kamay daw ng kanyang ama. Kusa namang lumapit sa kanila si Colin kasama ang maganda nitong nanay at ipinakilala din ito sa kanila. Matapos ang kumustahan ay pumasok na ang mga guardians nila sa loob ng gym upang umattend ng meeting. Naiwan naman sila sa labas at nagkayayaan na pumunta sa cafeteria. Tila umaayon naman sa kanya ang pagkakataon dahil si Colin na ang nagpresenta na tumayo upang pumunta sa may counter. Naiwan silang dalawa sa kanilang pwesto habang naghihintay sa kanilang pagkain. Anong gagawin mo mamaya pagkatapos ng meeting? Tanong niya. Wala naman, siguro ay uuwi na sa bahay, maglalaro ng video games, kumain, matulog. Bakit? Ganting tanong nito. Umiling siya. Wala naman, naitanong ko lang. Makalipas ng ilang minuto ay dumating na si Colin, dala ang isang tray na puno ng mga pagkain. Mabilis na natapos ang pagpupulong ng mga magulang. Isa-isa nang nagsiuwian ang lahat at ganon din sila. Pero hindi sila tuluyang uuwi dahil aabangan pa nila ang kotse na sinasakyan ni Darren upang dukutin ito. May mga mata at bantay sila sa bawat lugar kaya mabilis nilang nalalaman ang bawat kilos at mangyayari. Si Charlene ang nagmamaneho ng unang sasakyan. Kasama nito si Vic Marie at Grace. Nasa pangalawa naman sila ni AJ na maingat lamang na nakasunod sa kulay pulang sports car na sinasakyan ni Darren at nangganang kamay ni Lee Junfeng. Malapit na tayo sa intersection. Maghanda na kayo. Ani Grace mula sa suot niyang earpiece. Nakaredy na kami. Tugon naman ni AJ na siyang nagmamaneho. Hindi pa man nagbabago ang signal sa traffic light ay mabilis nang umarangkada ang sasakyan ni Charlene upang banggain ang kulay pulang kotse na sinasakyan ng kanyang target. Mula sa kinaroroonan nila ay kita nila na lumabas ang lalaking kanang kamay upang kumprontahin sina Charlene sa ginawa ng mga ito. Ilang sandali pa ay lumabas na rin mula sa sasakyan ng binata na siya namang hinihintay nilang pagkakataon. Mabilis na minaniobra ni AJ ang kotse papalapit sa aksidente at tumigil doon bilang isang concerned citizen. Binaba nila ang bintana ng kanilang kotse upang dungawin sa labas ang binata na naguguluhan na sa mga nangyayari. Anong nangyari, Darren? Tanong niya. At dahil pamilyar sa binata ang boses niya ay walang pag-aalinlangan itong lumingon sa kanya. Binangga ang sasakyan namin eh. Nawalan daw ng brake yung kotse na bumangga sa amin. Tugon nito. Okay ka lang ba?
May tutulong ba kami? Tanong naman ni AJ. Nahihiya naman na napailing ang binata dito. Nako, wala po. Okay lang po kami. Paparating na rin po ang ibang tauhan ni Daddy para sunduin ako. Anito. Sumabay ka na sa amin. Baka matagalan pa ang hinihintay mo. Halika na. Ihatid ka na namin. Nakangiting sabi niya. Marahil dahil tiwala na sa kanya ang binata. Pumayag na ito na sumabay sa kanila kagaya ng orihinal nilang plano. Nagsabi ito sa lalaking tinawag nitong Ricardo, ang kanang kamay ng ama at hindi pinansin ang pagpigil nito. Sumakay na nga ito sa backseat kung saan din siya nakaupo. Tahimik lamang sila sa biyahe. Umimik lamang si Darren upang sabihin ang kanyang address. Matamis ng ngiti naman ang itinugon sa kanya ni AJ mula sa rearview mirror. Sa simula ay tinahak nga nila ang daan papunta sa subdivision na sinabi ng binata. Ngunit nang malapit na sila sa kanto na kinaroroonan noon, ay bigla na lamang kinabig ni AJ ang manibela at nagiba na sila ng destinasyon. May problema ba? May dadaanan pa ba tayong iba? Nagtatakang tanong ng binata. Malalim na napabuntong hininga si Ayaka at pagko'y tumingin sa lalaki. Pasensya na Darren. Trabaho lang. Tila naman na-realize ng binata ang panganib. Hinawakan nito ang pintuan ng sasakyan. Marahil ay iniisip nitong tumalon palabas. Ngunit mabilis itong nailak ni AJ. Nanlaki ang mga mata ni Darren nang tanggalin ni Ayaka ang suot na wig, maging ang prosthetic na nakabalot sa kanyang ulo at inayos ang mahaba niyang buhok. Babae ka? Bulalas ng binata. Tumango siya. Yes. Sandaling natigilan si Darren, ngunit pagko ay bigla na lamang napatawa. Napaarko naman ang kilay niya at ganun din si AJ na nagmamaneho. Akala ko talaga ay bakla na ako dahil sa pagkakagusto ko sa'yo. Inaalala ko pa naman ang sasabihin sa akin ng aking ama kung sakaling malaman niya na may gusto ko sa isang lalaki. Mabuti na lang at babae ka pala. Mahabang litanya nito. Dahil sa tinura ng lalaki ay bumunghalit din ng tawa si AJ. Dahilan para mapasimangot siya. Iba talaga ang kamandag mo, baby A. Pang-aasar pa nito. Maya-maya pa ay sumeryoso ang mukha ni Darren. Dahil ito kay Daddy, hindi ba? Anito. Kung ganon, ngayon pa lang ay sinasabi ko nang wala kayong mapapala sa akin. Umupo ng maayos si Ayaka. Kahit anong klaseng hayop pa ang iyong ama, umaasa ako na isa pa rin siyang magulang na hindi kayang tiisin ng kanyang anak. Aniya, napailing naman ang binata. Higit kanino man, ako ang higit na umaasa sa bagay na yan. Sana nga'y magkatotoong sinabi mo. Nakarating sila sa isang maliit na safe house ng Secret Service. Hindi nagreklamo at masaya pang nakipagkooperasyon si Darren sa kanila. Hindi sila dumiretso sa headquarters dahil sa kakaibang inaasta ng binata. Kaya naman sa isang bahay na malayo sa lungsod muna sila tumigil upang makasigurado na walang sumusunod sa kanila. Isa ba itong kidnap for ransom? Ako na lang magbibigay ng pera sa inyo. Hindi nyo na to kailangang gawin pa. Anitong prenteng nakaupo na sa may sofa. Sumeryoso ang mukha ni Ayaka. Wala kaming pakialam sa pera nyo, Darren. Ang gusto namin ay ang lahat ng nalalaman mong impormasyon tungkol sa ama mo at sa triad. Aniya. So, tama nga ako na dahil ito sa mga iligal na gawain ng aking ama. Natatawang sabi ni Darren. Sa maniwala't kayo't hindi, kahit kailan ay hindi ako naging pabor sa uri ng trabaho ni Dad. Isang beses sa isang taon lang din kami nagkikita at pinatapon niya ako dito sa Pilipinas nang walang kung anumang dahilan. Tugon naman ito. Nagkatinginan sila ni AJ dahil sa tinura ng binata. Hindi niya alam kung nagsasabi ng totoo si Darren. Pero kung totoo man ang sinasabi nito, isa lang ang ibig sabihin nun. Mawawalan ng saysay ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Mauuwi na naman sila sa isang dead end. Anong alam mo tungkol sa triad? Tanong niya sa binata. Tumitig ng diretso sa kanya si Darren. Kung ano lang din ang alam ninyo. Sa tingin nyo ba
Bibigyan ako ni Dad ng pagkakataong may malamang impormasyon tungkol sa grupo niya. Gayong alam niya na pwede niya akong maging kahinaan. Natigilan ng dalawang agent. Ang gusto nilang malaman ay kung saan ito matatagpuan, paano sila susugpuin at kung sino-sino ang mga kasabwat ng mga ito sa gobyerno. Kung ang mismong anak nito ay walang alam tungkol sa sariling samahan ng ama, ay talagang mauuwi sila sa wala. Marahil ay sinadya ni Lee Junfeng na ilabas sa kaso nito ang anak upang kapag dumating ang puntong ito ay walang may sisiwalat si Darren sa kanila. Talaga nga na matalino ang kalaban nila dahil parang nahuhulaan na ng mga ito ang mga posibleng mangyari. Hindi ba mas maganda kung si Ricardo ang dinukot ninyo? Kanang kamay ni Daddy yon. Siguradong mas may mapapala kayo sa kanya kaysa sa akin. Tila nangaasar na wika ni Darren. Naisip na namin yon. Siguradong nasa kamay na ng mga kasama namin ang kanang kamay ng daddy mo. Nakaihirap na sagot ni Ayaka. Well, good luck. Anang binata na ipinatong ang dalawang paa sa lamisita. Iniwan muna ni Ayaka sina AJ at ang kanilang bihag sa safe house upang bumili ng pagkain sa nadaanan nilang convenience store kanina. Habang nagmamaneho ay nag-iisip siya ng mga bagay na pwede nilang gawin upang makakuha ng impormasyon sa binata. Hindi siya papayag na mapunta lang sa wala ang lahat ng kanyang paghihirap. Matapos ang ilang minuto ay nakabalik na siya sa safe house. Inayos niya ang mga pinamili sa maliit nilang kusina habang pinapakiramdaman ang paligid. Si Darren lamang ang nadatnan niyang nakahiga sa may sofa. Marahil ay nasa taas si AJ at tinatawagan ang mga kasamahang agent. Mabilis siyang lumapit sa nakahigang binata sa mahabang sofa at naupo sa katabi nitong single-seated couch. Nagmulat naman ng mga mata ang binata. Tumingin sa kanya at matamis na ngumiti. Magsalita ka na, Darren. Makipagtulungan ka na para matapos na to. Aniya. Umupo ng maayos ang lalaki. Gustuin ko mang makatulong, wala din ako may bibigay. Bata pa lang ako nang dalhin ako ni Daddy dito sa Pilipinas. Kamamatay pa lang ni Mami noon at isang beses sa isang taon lang kami nagkikitang dalawa. Tanging si Ricardo lamang ang nakakasama at tumadalaw sa akin monthly. Paliwanag nito. Magsasalita pa sana si Ayaka nang biglang bumukas ang pintuan sa taas at bumaba si AJ. Dumiretso ito sa may TV upang buksan ito bago ito naupo sa tabi nila. Maya-maya pa ay biglang lumitaw ang isang balita sa telebisyon. Pinakita dito ang larawan ni Darren at sinasabing nawawala ito kasama si Aaron na kaklase nito. Pagkatapos ipalabas sa telebisyon ang balita tungkol sa pagkawala nila ay pinatay na muli iyon ni AJ. Malawak ang ngiti nito na lumingon sa kanila. Ngayong nabulgar na sa publiko ang pagkawala mo, hintayin na lang natin ang aksyon na gagawin ng tatay mo. Anang dalaga. Nagsasayang lang kayo ng oras sa akin eh. Walang pakialam sa akin ang daddy ko. Tugon ni Darren. Hindi nila pinansin ang binata, bagkus ay tumayo sila pareho at lumabas na ng bahay. Iniwan nila itong mag-isa sa loob bago nila ikinandado ang lahat ng bintana at pintuan ng safe house. Doon muna mananatili ang lalaki hanggat wala pang ginagawang aksyon ng ama nito. Malalim na ang gabi nang bumalik sina Ayaka at AJ sa inuupahang bahay upang kuhanin ang kanilang mga gamit. Nagulat ang dalawa nang makita si Colin na nakatayo sa may pintuan nila. Mabilis itong tumakbo papalapit sa kanila. Bago pa siya makahuma ay isang mahigpit na yakap ang isinalubong nito sa kanya. Napalunok si Ayaka, kasabay ng malakas na pagkabog ng kanyang puso. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit biglang-bigla ay naging ganito ang epekto ng lalaking banyaga sa kanyang sistema? My God! Ano bang nangyari? Bakit ang sabi sa balita ay nawawala kayo ni Darren? Okay ka lang ba? Sunod-sunod na tanong nito na sinusuri siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Natatawang nauna nang pumasok papasok sa loob ng bahay si AJ. Napatitig naman si Ayaka sa gwapong mukha ni Colin. Bakas rito ang matinding pag-aalala. Muli siyang niyakap ng binata. Sobrang nag-alala ako sa'yo. Akala ko hindi na kita makikita. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Kumalas siya sa pagkakayakap nito
Sabay tampal ng mahina sa kanang pisngi ng lalaki. Umi-style ka eh. Kumalma ka nga muna. Ano bang problema mo? Natatawang sabi niya. Napapahiya namang napakamot ang batok nito si Colin. Worried lang naman ako sa iyo eh. Mahina nitong bulong. Malalim na napabuntong hininga si Ayaka. Ano bang nangyayari sa iyo, Colin? Hindi mo nga alam kung sino talaga ako. Bakit ka mag-aalala sa akin? Tanong niya. Napayuko ang lalaki. I don't know either. Basta ang alam ko, ayoko may mangyaring masama sa'yo. Pagko'y tumingin sa kanya si Colin. Masasaktan ako. Umiwas siya ng tingin. Pakiramdam niya kasi ay tumatagos sa kanyang kaluluwa ang titig nito. At isa pa, hindi importante sa akin kung sino ka at kung ano ka. Dahil ito, anitong itinuro ang tapat ng puso. Alam nito kung sino ka. Napalunok si Ayaka. Pakiramdam niya ay may mga naglalarong mga paru-paro sa kanyang tiyan. Ito ang unang beses na makaramdam siya ng ganoon sa isang lalaki. Sa buhay niyang puno ng aksyon at pakikipagsapalaran, ni minsan ay hindi pumasok sa kanyang utak ang magkaroon ng kaugnayan, lalo pa at relasyon sa isang lalaki. Binuo na niya sa puso at isip na ang kanyang buong katauhan ay para lamang sa paglilingkod sa bayan. Pero ano itong nangyayari sa kanya ngayon? Bakit parang gusto yatang matunaw ng kanyang disposisyon? Bakit tila kay sarap mayakap sa mga bisig ni Colin? Masamyo ang lalaking amoy nito. Bakit tila pinanghihina ng lalaki ang kanyang tuhod at paninindigan? You don't have to worry. Kaya kong sarili ko. Aniya sabay talikod sa lalaki. Papasok na siya sa loob ng bahay nang bigla na lamang siyang hilahin ni Colin pabalik. Muli siyang niyakap ng binata, ngunit sa pagkakataong ito ay nakatalikod siya habang yakap siya ni Colin sa may likuran niya. Can you give us a chance na magkakilala pa? Please. I'm willing to wait. Hindi din kita pipilitin na sabihin sa akin ang lahat. Basta ipangako mo na magkikita pa rin tayo pagkatapos ng gabing ito. I'll take whatever you can give. Tila maiiyak na bulong ng lalaki sabay kaliwa niyang tenga. Natigilan si Ayaka. Nahihirapan din siyang huminga dahil sa lakas at bilis ng pintig ng kanyang puso. Nagtaasan din ang lahat ng kanyang balahibo, kasunod ng pagdaloy ng kuryente sa buo niyang katawan. Tila yata gusto nang bumigay ng kanyang mga tuhod. Mabilis niyang inalis sa mga kamay ni Colin na nakayakap sa kanya at tumakbo papasok sa loob ng bahay. Napasandal pa siya sa pintuan nang may sarado niya ito. Why don't you give yourself a chance? Sa uri ng trabaho natin, mahirap nang makahanap ng lalaking makakaintindi at mananatili sa tabi natin hanggang sa huli. Narinig niyang sabi ni AJ na nakaupo pala sa may sofa at inaayos sa mga baril nito sa isang briefcase. Our life is dangerous. Alam mo yan. Pumipiyok ang boses na tugon niya. Alam nilang lahat ang bagay na iyon. Ang sino mang papasok sa mundo nila o malalapit sa kanila ay mapapahamak din. Pero tao lang din tayo, Ayaka. May puso, nakakaramdam ng pagmamahal, ng takot, ng sakit. Sa klase ng trabaho natin, ni minsan ba hindi mo ginustong maging masaya at makahanap ng taong makapagbibigay nun sa'yo? Wika ng kaibigan. Napahinga ng malalim si Ayaka. Hindi na siya sumagot at naglakad na papunta sa itaas. Dumiretso siya sa kanyang silid upang ayusin ang kanyang mga gamit. Natigilan siya nang mahawakan ang warmer bag na binili ni Colin sa kanya noon. Can you give us a chance na magkakilala pa? Please. I'm willing to wait. Hindi din kita pipilitin na sabihin sa akin ang lahat. Basta ipangako mo na magkikita pa rin tayo pagkatapos ng gabing ito. I'll take whatever you can give. Tila may kirot na sumundot sa kanyang puso.
Malungkot niyang inilagay ang warmer bag sa kanyang lalagyan. Pagkatapos nilang ayusin ang kanilang mga gamit, ay umalis na din sila kaagad. Babalik na sila sa headquarters ng Secret Service upang mag-report at gumawa muli ng plano. Dalawang araw matapos nilang dukutin si Darren ay muli iyong ibinalita sa telebisyon. Naglatag na ng reward money para sa makakapagturo kung nasaan ang binata. Ngunit maliban doon ay wala pa rin ginagawang aksyon ng triad. Talagang matitigas sa mga gunggong na yun ah. Wala man lang ba silang gagawin para iligtas ang anak niya? Tatay pa ba siya? Nanggigigil na bulalas ni Ayaka. Kasalukuyan sila noong nasa meeting room nilang magkakaibigan. Naaawa ka ba sa kanya, Aya? Biglang tanong naman ni Vic Marie. Bakit mo naman nasabi yan? Taas ang kilay na ganting tanong niya. Well, may pinagsamahan din naman kayo nitong Darren, hindi ba? Si Grace ang sumagot. Hindi umimik si Ayaka. Ipinikit niya ang mga mata at komportableng sumandal sa malambot na sofa. Ayaw niyang magpakita ng emosyon sa iba, lalo pa at nakilala siya bilang isang tigasing babae. Ngunit hindi niya may pagkakaila na tama ang sinasabi ng mga kaibigan niya. She may look tough pero malambot ang puso niya sa mga taong itinuring niyang kaibigan. Naawa siya kay Darren dahil sa mga katagang narinig niya mula rito. Pakiramdam niya ay mas masasaktan pa ito kung sakaling pababayaan na nga lang ito at hindi ililigtas ng ama nito. Dahil sa magulo niyang isip ay napagpasyahan ni Ayaka na magliwaliw muna sa labas. Nagpunta siya sa isang park na malapit lamang sa kanilang headquarters. Doon ay naupo siya sa isang sementadong upuan at tahimik na pinanood ang mga taong masayang nagbabanding kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Is it a coincidence or destiny? Anang pamilyar na boses. Nilingon niya ang pinanggalingan nito at nakita ang binatang may bughaw na mga mata. Matamis itong nakangiti sa kanya na nagpalitaw ng mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Nakatali ang mahaba nitong buhok. Nakasuot ito ng long sleeve sweater na binagaya ng semi-faded jeans at puting rubber shoes. Tila lalo tuloy itong gumwapo sa paningin niya. Biglang-bigla ang pagsikdo ng kanyang puso. Ilang araw pa lamang silang hindi nagkikita pero pakiramdam niya ay napakatagal na. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito at sa mga batang naglalaro na lamang itinoon ang atensyon. Naupo naman sa tabi niya ang lalaki. It's nice to see you again. Isn't it funny na hindi ko pa rin alam ang tunay mong pangalan? Anito. You don't have to. Once na makilala mo ko, makakapasok ka na rin sa delikado kong mundo. Tugon niya. Nagkibit balikat si Colin. I won't mind. As long nakasama kita, wala na akong pakialam sa mga panganib at sa iba pa. Saad ng binata. Tumayo si Ayaka na hindi sinasagot ang binata. Nagsimula na siyang maglakad palayo, ngunit sadyang makulit ang lalaki. Dahil sinundan pa rin siya nito. Sinabayan siya nito sa paglalakad. Colin, pwede bang wag mo na akong kulitin? Angil niya rito. Ngunit hindi tumigil ang lalaki at nanatili sa tabi niya. Huminto si Ayaka at tinignan ang binata. Ano ba kailangan mo? Tanong niya rito. Sinalubong ng binata ang kanyang mga tingin. Kung sabihin kong ikaw, may bibigay mo ba? Napabuntong hininga si Ayaka. Magkaiba ang mundo natin, Colin. Magulo ang kinalalagyan ko. Makakahanap ka pa ng ibang babaeng nababagay para sa'yo. Totoo sa loob niya ang mga sinabi. Subalit ang bawat katagang kanyang binitawan ay tila karayom na tumutusok sa kanyang puso. Napailing si Colin. Pagkuway hinawakan siya sa magkabilang balikat. Pero ikaw ang gusto ko. Bakit mo ba pinipigilan ang sarili mo? Hindi ako manhid. Alam ko. Nararamdaman ko na kahit konti ay mayroon kang nararamdaman para sa akin. Pero bakit? Malungkot na wika ng binata. Puno ng pagsusumamo ang boses nito.
Dahil delikado ang trabaho ko, Colin. Secret agent ako, for God's sake. Hindi na rin nakapagpigil si Ayaka. Natigalgal si Colin. Hindi ito nakapagsalita. Hindi ko pwedeng haluan ng pag-ibig ang trabaho ko. Dahil pwede siyang balikan ng mga kalaban namin. Pwede siyang mamatay. Nangingilid ang luhang wika ng dalaga. Hinaplos ni Colin ang kanyang pisngi. Kagaya ng sabi ko, wala akong pakialam kung sino ka o kung ano ka. Mahal kita. Secret agent ka man o terorista. Puno ng pagsuyong wika ng lalaki. Hindi ako natatakot mamatay. Ang ikinakatakot ko ay ang mamatay nang hindi ko man lang naipaparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal. Tuluyan nang tumulo ang mga luha ni Ayaka. Kagaya ng sabi ni AJ, tao lang siya, may puso. At bago sa kanya ang damdaming ito. Bago sa kanya ang makaranas ng ganito. Pero nasisiguro niya, mahal niya ang lalaking ito. Ayaka. Ayaka ang pangalan ko. Lumuluhang wika ng dalaga. Ayaka. Ulit ni Colin habang pinapalis ng palad nito ang kanyang mga luha. Mahigpit siyang niyakap ng binata na kanya namang buong pusong ginantihan. I love you, Ayaka. Pangako, maghihintay ako kung kailan magiging maayos ang lahat. Hihintayin kita. Sa ngayon, hayaan mo munang mahalin kita. Pwede ba? Buong pagmamahal na bulong ni Colin sa kanya. Hindi na siya sumagot pa. Pakiramdam niya kasi ay mapapabulala siya ng iyak kapag nagsalita pa siya. Sunod-sunod na tango na lamang ang kanyang itinugon habang nakasubsob sa dibdib ng binata. Sana nga ay magkaroon ng katuparan ang nararamdaman nilang iyon ni Colin sa isa't isa. At ang pagkakabuwag ng Triad Syndicate lamang ang nakikita niyang liwanag upang magkaroon ng happy ending ang lahat. Alam niya, hindi na rin magtatagal at masisilo rin ng Secret Service ang pinuno ng sindikato na si Lee Junfeng. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa kwento natin ngayong araw. Last 3 episodes na lang po. Ano nga kaya ang mangyayari sa ating matatapang na mga lady agents? Magkakaroon nga kaya ng happy ending? Ito pong muli ang inyong tagapagsalaysay, Kuya JM. At hanggang sa susunod na kwento.